Kabikers, nagpalit din ako ng seat post dito sa ating trick, no? Ito. Dati nito ay carbon. Ngayon nga lang ay nabali mga kabikers no? Nabali. Nagulat nga ako bakit nawala yung upuan ko Kasi parang nakatayo ako noon, biglang nawala ang upuan ko. So ito yung upuan, nabali talaga sa puno. Ito siya, nabali talaga siya. Nakita nyo nabali. Kasi parang 27 lang ito 27 mm lang itong maliit siya. Pero sulit naman ito mga kabikers dahil tagal ko na. Medyo may brand siya, EC90. Alam niyo naman ang EC90 medyo quality din naman yung pagkagawa nila, no? Quality din naman yan. Nga lang dahil siguro sa katagalan nabali mga kabikers, no? Kaya naisip ko mas mainam na ano ko na lang kaysa mabibili ako ulit ng carbon, no? At ang sinikap ko, bumili na lang ako ng alloy. Mas mura siya kaysa carbon, itong alloy na ito. So mayroon pa ako isang nabali, yung sa ito ay Trek na brand Kita niyo Trek yung brand yan. So may isa pa akong nabali na pinalitan ko rin. So ito yung pangalawa, no, na nabali, no, pinalitan ko rin. Kinokondisyon ko ito kasi magra-ride ako bukas Kinokondisyon ko siya. Mamaya wawasingan natin ito. Pupunta muna ako dun sa 5 piso hulugan ba na car washer kasi gusto ko sprayan ito ng malakas para matanggal yung parang yung matanggal yung mga nakadikit na mga putik-putik dito sa loob. So ito yung set post na nabili natin matagal na, kahaling sabay sa pag-build natin ito, halos isang taon nakalipas na nung doon pa ako sa Pangasinan. So wala siyang So ang problema ko dito, nabasag na rin ito. Doon pa lang sa Pangasinan mga kabikers, nabasag na ito. Tapos ang problema, pinasok ko pa rin. Pinasok to nung nagra-ride ako, biglang lumagatik. So pati nadali pati yung ko. May basa. Nakita niyo may nabasag pating ito. So ito yung niya. Ito yung malapit na maputol. Bukod diyan, mayroon din siya Nung pagbili ko pala nito may basag sana hindi ko sana kinabit, no? Nilagyan ko pa yan sa loob ng aluminum para tumibay po, nga lang dahil nabasag na hindi na siya insakto talaga. Yan. So ngayon nagpalit rin ako ng upuan kasi may ride tayo bukas, medyo malayo kasi yung ride natin, no? Malayo ang ride. So meron kasi akong carbon ito. Carbon load no? Carbon siya, nga lang wala akong padding Hindi ako nagpa-padding kasi nagbabike ako. Kasi hindi ko type. Pero kung nagpadding ako, kung naka-padding okay siya. Pero pag wala, talagang sakit sa puwet. Siguro magbike ka lang mga 10 kilometers, mararamdaman mo yung init sa puwet mo Once laguro yung puwet mo makapal, no? Makapal yung cable ay hindi mo maramdaman. Pero sa akin hindi ko kaya talaga, ang sakit. Pero yun, no? Dahil mayroong isang na talsikan pa nga ng pinta mayroong isang, di ba, na may in-update ako, nagpapaayos ng bike sa atin. So susubukan ko ito, kinabit yung saddle niya kung maganda ba talaga, maganda. Kasi sobrang lambot ito mga kabikers, sobrang lambot. Ang presyo nito nasa 300 lang no? Kaya susubukan ko. Ito namang saddle ko sa presyo ito 1,000 plus hindi ko magkamala, 1,300 yata ito. Carbon kasi ito Carbon siya na mayroon siyang maliit lamang na foam. May foam din naman siya at saka parang leather Kita nyo natanggal na yung balat pero nandun pa rin yung foam. Walang kabakas-bakas, no? Grabing kapit. Talagang original at maganda. Yun lang, mayroon akong problema dito dahil ito. Kaya maingay pag nagbabike ka, maingay dahil nga yung dito parang lumuwag yung niya gumagalaw-galaw siya at saka lumalagatik siya. Pero okay pa din naman gamitin. Huwag mo lang papansinin yung ingay. So yun. So nakondisyon ko, inaayos ko yung kasi nagluwag yung mga axle niya. Inaayos ko, mamaya lang isa natin, wawasingan natin. So yun muna ang update mga kabanat. Pero sa akin, mas maganda pag seat post ang alloy talaga mga kabikers kaysa carbon. Parang safe talaga siya yung alloy. Kasi yun, experience ko, no, dalawang bike ko nabali yung ganito. Okay na siguro kung yung bigat mo ay nasa 50 plus lang pero yung bigat mo nasa 70 plus ako, kasi nasa 70 plus ako. Payat pa ako niyan pero nasa 70 plus ako, mga 75, 76 ang bigat.
So yung biglang ano yan, halimbawa makahalap apa ka ng lubak, siyempre ano yan, mag-i-impact pa rin, abot yan ng 80 plus yung bigat dahil sa biglang ano. So nung carbon no, naramdaman ko ay bukod na may bitak pa dito sa ito yung nung pagbili ko pa lang to paghigpit pero ngayon nung nakaraan naramdam ko na bakit daw napiling ko parang bakit ako parang umupo ako parang nagba-bounce. So nung chinik ko ay nabali talaga siya, ayan. Kaya nag-order ako ng dalawa nito, black at saka yung blue, yung sa loob sa Trek, dito naman sa Lixon. So sa akin ang suggest ko, mas maganda talaga yung yung seat post. Pag seat post talaga mas maganda yung alloy mga kabikers. So yan lang muna ang ating update dito sa atin. Matagal-tagal tayo bago nag-update dito sa ating page. So bukas magra-ride tayo ng halos 47 to 50 kilometers yung ating ira-ride at ang problema is solo tayo. So medyo alam naman natin pag solo yung ride ay nakakapagod, no? Pero sige, dahil ang puntahan ko naman hindi naman talaga may importante akong puntahan. Parang exercise na rin, magra-ride ako bukas mga 5 siguro ako mag-start. Ang pinaka-estimate ko diyan halos 2 hours siguro babaykin ko Kasi dito alam mo na dito sa amin lugar na may mga lugar na sobrang taas, no? Okay dito papuntang Maricalom, pero pag Maricalom na mayroong part ng nabukid na aakyatin yung Maricalom na akyatan diyan. So pag pauwi yung Cabaldes, tapos pagkalampas ko ng Cabaldes doon naman sa may Montella papuntang Mina. Nakita nyo dong akyatin doon, medyo hindi naman siya gaano katarik pero parang halos 2 kilometro yung haba niya na siya na akyatin pero mapapagod ka talaga siya. So ilan muna mga kabanat, ilan muna pala mga kabikers.